Isa kang ginto. Kasi, ang ginto kasi mga kapatid, nagiging pure yan, nagiging refined, nagiging dalisay kapag dumaraan po sa iba't ibang proseso. At praise the Lord, isa ka na ngayong ginto. Amen. Yung sa kanan mo ngayon, bawian mo, sabihin mo, hindi ka tanso. Malalaman talaga natin yan, ano? So, hindi tayo tanso, ano? Praise the Lord. So, may technical difficulties po tayo, no? Kasi hindi na po ang nasira, laptop na mismo, no? So, dito na lang kayo tumingin. Oo. Laptop na mismo yung may sira, no? Hindi na yung PowerPoint. So, handa na bang lahat, mga kapatid? No? So, una-una sa lahat, before ako magpatuloy, masaya po ako dahil po may mga nakikita tayong muling mga mukha, no? Na talaga naman, praise the Lord, mga bagong mukha, bago sa iba, pero luma na rin yan, ano? Matagal na po yan dito, no? In fact, nandun pa ako sa ibang simbahan, nandun na yan sila, nandito na sila. So, ano po ito? Kumbaga parang hindi po ito bago, hindi nabanggit ni Daisy, no? Pero let me call and then the presence ng palakpakan po natin, Sir Michael and Ma'am Celia. Sir, you are very much welcome, no? Mga sundalo po talaga yan, no? Buti po, hindi na po kayo nagdala ng baril po, no, sir? At okay po, no? Sabi ko nga po, wala po nagbago sa nagbago po ang forma ng simbahan. Kasi po yung simbahan po dito sa mga hindi po nakakalam, umiikot po ito. Totoo yan. Yung itong simbahan ba, umiikot, kaya huwag kayong magtaka. Di ba ito, ha? Yung unang pagpasok namin dito sa simbahan, ang pulpito dito sa baba, dito banda ba? Amen. Dito talaga ang una, pababa eh. Tapos, inilipat ni Papa. O, doon naman sa taas. O, ito. Ngayon naman dito, huwag kayo magulat doon ang pulpito sa susunod. O, para mahiya na kayong pumasok paglit. Kasi nandiyan yung pito, hindi na yung mawawala eh. Ha? Ibig sabihin, nagpiprits na si Pastor, dito kayo dumadaan. So, babatingin ko na kayo agad. Good morning po, good morning. Ano ba nagpiprits ako, no? Joke lang po mga kapatid. So, praise the Lord, sila po ay mga sundalo. So, ano po ito na tao, mga busy, no? May mga, of course, napupunta yata ito sa iba't ibang dako ng Pilipinas, no? At one more time, no, Sir Michael, Ma'am Celia, you are very much welcome. Nagbago lang po ang itsura ng simbahan, pero ang mukha at ang puso namin kailanman hindi nagbabago. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So, praise the Lord. God is good. And all the time. Sige, nag-start ako ng quarter, so magtatapos po ako ng quarter. Okay? So, my topic for this morning is the word secured. This is my last part sa aking topic about in the time of Noah. No? Bilang paggalang sa salita ng Panginoon, tayo po lahat ay tumayo. Okay? Sa mga may cellphone lang at hindi nyo nakikita sa PowerPoint, please open your Bible in Matthew chapter 24 hanggang 37 hanggang 44. Okay? Matthew 24, 37 hanggang 44. For us were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For us in those days, before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving marriage until the day when Noah entered the ark. Next slide, please. And they were unaware until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Therefore, you also must be ready. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo, maging handa ka. Para mahiya ka, sabihin mo, maging handa ka. Hindi na itong panahon ngayon na magpaluya-luya. Hindi na ngayon. Hindi na panahon. Hindi na ngayon ang panahon na magpakawala ng kahit anong klaseng hayop. Ngayon ang panahon na magpapasok tayo ng hayop. Amen? Amen. Sino ba? Noah, no? Oh, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Amen?
Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, tulungan niyo po kami na maintindihan namin ang iyong mga salita. Dalangin ko, Diyos, ang iyong pagkilos, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon God. Silyuhan niyo po, Diyos, ang iyong mga salita. Mamuhay ka, O Diyos, sa aming mga puso, Panginoon God. Huwag niyo po hayaan na kami, O Diyos, ay lalabas ng pintuan na wala po, O Diyos, nalalaman at naintindihan. Lord, fill us with your holy fire. Fill us with your holy power, Panginoon God. We love you, Jesus. We love you, Lord. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody says amen. Nakaupo na po tayo lahat. Hallelujah. Last time, ang topic po ni Pastor Jeff sa buong, I think, isang buwan, no? Kasi salitan kami ni Papa. Pero, kung mapapansin po ninyo, last time, ang una kong topic is the word endured. The one who endured to the end will be saved. Sino nakakalala nun? Amen? Praise the Lord. And then yung pangalawa is the word, nandiyan ba kayo mga kapatid? Yes. Ang pangalawa is in the time of Noah. Expect the unexpected. Yun yung pangalawa. Ang last ko na topic sa umagang ito is the word secured. Hallelujah. Sino po nito ang magtataas ng kamay na siya po ay secured na sa kanyang kaligtasan? Maaring may iba dito nagugulumihanan. Maaring ang iba dito ay medyo nag-alinlangan. Pero paglabas po ninyo sa pintuang yan, masisigurado ninyo na kayo ay secured. Amen? Kasi si Pastor Jeff ay nangangaral ng katotohanan. Amen? Okay. Katulad niya po ng sabi, for as were the days of Noah, katulad daw sa panahon ni Noah, so will be the coming of the Son of Man. Ito yung, sa panahon ng baha, sa panahon panahon ni Noah, ganun din ang pagdating ni Jesus Christ. Believe it or not, mga kapatid, we are on the last days. Can I amen? Nasa huling kapanahonan na po tayo. Whether you like it or not, nasa dulo na tayo. Sabi ng mga kabataan, huwag muna, pastor. Mag-aasawa pa ako. Huwag muna, pastor. Aabutin ko muna ang mga pangarap ko. Now, let me tell you. Sabi nga po, ate, pwede itaas mo na saglit. Yung 24:37. For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For us those days, sa panahon na yun, sa panahon ni Noah, may nag-aasawa, may nagkakainan, may nagiinuman, may nagbabaylihan, marami silang ginagawa. Pero bigla na lang bumuhos ang ulan, baha na pala. Now, ito ang gusto kong sabihin. Sige, next slide please. Sige pa, ate. Next slide. Itong Matthew 24. Before ako magpatuloy, please bear with me. Maraming mga pastor, nakikinig ko bang lahat? Kasi minsan ang iba rin tulutang. Okay? Huwag kayong mag-alala sa tulo ng bahay ninyo, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Baka mapapansin po ninyo, baka i-rapture na tayo ng Diyos habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Amen? Parang mahinang amen, amen? So, total, nandito naman kayo. Nakaupo kayo, mag-focus kayo. O, huwag nyo nang isipin yung mga ibang bagay. Dito kayo mag-focus. Huwag nyo nang isipin yung inyong mga hanap buhay. Huwag mo na. Huwag mo na, mga kapatid. Si Lord nang bahala dyan. Dito kayo mag-focus. Amen? Eto ngayon yan. Maraming mga pastor na kapag binabasa ang Matthew 24, kapag mali ang interpretasyon, himay-himayin ko, dahan-dahanin ko. Kapag mali ang interpretasyon, nagdudulot ito ng takot. Uulitin ko, kapag mali ang interpretasyon sa Biblia, nagdudulot ito ng takot. Kaya pag binabanggit ang Matthew 24, yung muling pagbabalik ni Jesus, ang sabi agad, pastor, sana wag naman muna. Sana, pastor,
Pastor, wag muna kasi bagong gawa yung bahay namin, etc. Pastor, grabe ka agad, Pastor. Kakagraduate ko lang, gugunaw na ang mundo. Grabe ka, Pastor. Grabe ka, Pastor. Paano yung mga anak namin, Pastor? Paano yung mga bagong asawa? Guwapa pa naman. Kapag mali ang interpretasyon ng pastor, nagdadala ito ng takot sa inyo. Pero ngayong umaga, itutuwid natin, hallelujah, ang tamang interpretasyon ng Matthew 24. Can I hear it? Next slide, please, ate. Next slide. The highlight of the text. The highlight of the text. Saan si Kuya Joshua? Ayan, ito. The highlight of the text is not about what are the things to come. Ano ang highlight ng the central message? The central message is about the one who is talking. Kasi tinatanong ng mga disipulo, Lord Jesus, kailan ka babalik? Sinong tinanong ng mga disipulo? Sino? Please, bear with me. Sinong tinatanong ng mga disipulo? So si Jesus sabi na, Panginoong Jesus, kailan ka babalik? At kung babalik ka man, ano ang mga palatandaan? Amen ba? Ano ang mga sign na ikaw ay muling magbabalik? Ang sabi ni Jesus, well, pag may gera, may lindol, may tagutom, may mga bulaang propeta, bla bla. Naglista ang Diyos ng mga set of signs. At kapag nangyari ng mga ito, doon na babalik si Jesus. Ang nakita ng mga reader is yung sign. Yung sign ba? Yung sign. Pero hindi nakita ng reader kung sino si Jesus. Because like in the days of Noah, minsan ang na-highlight ay ang baha. Pwede akong bababa dito? Minsan, pag sinabi mo Kuya Elder na Noah, anong agad pumapasok sa isip mo? Baha. Rinig ba ako sa likod? Pag sinasabi agad natin na, uy, si Noah, sabi sa mga bata, si Noah gumawa ng arka kasi may baha. Minsan na-highlight natin ang baha. Pero the center message of the flood of Noah is not about the rain, it's not about the flood, but it's about the ark. Ang focus ng kwento ay hindi po ang baha. Ang focus ng kwenta ay ang arka. Ang arka symbolizes us God. Can I hear amen? So minsan sa atin, hala, judgment na agad. Baha na agad. Hala, meron na agad na lindol, tagutom. Hindi mo nakita kung sino ang nagsasalita. Sino ba nagsasalita? Si Jesus. Kung may Jesus ka, in short, ikaw ay nakapasok ngayon sa arka. Para mahingan, amen? Kaya nga minsan yung iba natatakot pumasok sa simbahan. Kasi si Pastor Bungay nagsasabi ng rapture, si Pastor Jeff nagsasabi ng end times. Hindi nyo alam. It's not about the end times that we preach. It's about Jesus. Amen? Kaya nga, kapag itutuwid natin ito ngayon ha, dahil nga po si Kristo ang aming ipinipreach, hindi ka magkakaroon ng takot. Magkakaroon ka ngayon ng kapayapaan. Can I hear amen? Sabihin mo ngayon sa likod mo na naglurak ang mata. Ignay mo na sa likod. Sabihin mo sa likod, may kapayapaan ka. So ang sentro ng mensahe ay hindi po ang baha, hindi ang judgment. Pastor, may judgment? Yes! Pero ang sentro po ng mensahe ay si Jesus Christ. Para mahinang amen. Sige, next slide natin. Sa Biblia, may tinatawag po tayo sa theology, may tinatawag po tayo na Christophany. Ang Christophany po ay Jesus Christ in the Old Testament. Si Jesus Christ na buhay sa New Testament, pero sa Old Testament, nagpapakita na siya sa pamamagitan ng simbolo. Ang tinatawag ng iba is theophany. Theophany is God's revelation in the Old Testament.
yung revelasyon ng Diyos, hallelujah, ay nagpapakita, nagmamanifesto sa magitan ng physical, nakikita. Amen. Ang Christophany, ibig sabihin, Christophany, mga children, this is the symbol of Jesus Christ in the Old Testament. So, ang arka ni Noah sa Old Testament is a symbol of Jesus Christ in the New Testament. So in short, nasagip si Noah sa pamamagitan ng arka, masasagip ang born again sa pamamagitan ni Jesus Christ. Palakpak, pakpak, kasi wala nang Noah. Pwede ko wala nang Noah. Magpantay ka ng wala. Wala nang Noah ngayon. Ang meron tayo si Jesus Christ. Paano nahambing natin si Jesus Christ kay Noah? Pinag-aralan ko ito ng maigi. Next slide please. Number 1. Salvation is designed and originated by God. Ang kaligtasan ay disenyo lamang ng Diyos at original ang nagplano, walang iba kundi ang Diyos. Can I hear amen? Sige ate. Next slide. Salvation is a gift of God. Yung katabi, pwede bang tingnan mo sa mukha, sabihin mo, regalo ang kaligtasan. Sige. Klaro ba mga igsoon? Klaro. Now, sa kaligtasan, wala tayong ambag. Klaruhin ko ito. Baka maraming magrekado. Wala tayong ambag sa kaligtasan. Hindi ka nagpapako sa krus. Hindi ikaw ang nagpasa ng krus. Hindi ikaw kumuha ng korona sa krus. Hindi ikaw ang dumanak ng dugo sa krus. Si Jesus lamang. Wala kang ambag. Wala kang ginawa. Salvation is freely given. Kayo ang magbasa, Ephesians 2:8-9. 1, 2, 3, go. Maraming pilosopo dito na nagsasabi. Actually, matagal ko na itong kadibate sa panahon pa ng pandemic. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, nagmensahe ako ng like in the days of Noah. May nag-chat sa akin, puro ka pandemic, puro ka 8 times natapos ng pandemic, hindi naman bumalik si Jesus. Tinan mo yung mata ko, nanilisik ka? Uulitin ko. May kadibate ako ang sabi, mga kapatid, kung wala si Noah, hindi magagawa ang arka. Gamay ni mong utok, Yung mga mayayabang yung mga ganun, sa tingin mo, magagawa ni Noah ang arka? Magagawa, sa tingin mo may arka kung hindi tinulungan ni Noah, kung hindi nagpanday si Noah? Maraming kanyang born again. Sabi ng mga born again, tumulong ako para sa kaligtasan ko. Mga kapatid, sa kaligtasan, wala kang ginawa. Ang iyong gagawin is manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ikaw ay maliligtas, klaro. Klaro ba mga kapatid? Now, wag mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, okay? Hindi maliit ang utak mo. Sige. Huwag mong ilagay ang Panginoon sa box. Kasi sa isang iglap, sa isang pitik, biglang agad may arka. Amen? Biglang sabihin, arka, Noah, pasok. Pwedeng gawin ng Panginoon yan. Pwedeng gawin niya ng Panginoon. Pwedeng isang ihip lang. May arka na, Noah, pasok. Pero hindi ginawa ng Panginoon yun. You know why? Ate, next slide. Noah only obeyed God for his righteousness and his love towards God. He was only included to the redemptive plan of God. Why? Ang pagmamahal ay may kasamang pagsunod.
Sino lamang ang nakita ng Diyos na righteous sa panahon ni Noah? Si Noah lang. Wala nang iba. Ang righteousness equivalent sa pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil mahal mo si Lord, kailangan mong sumunod. Huwag mo akong pairalin. Hindi ako isinilang kahapon na kung mahal mo, hindi ka susunod. Pastilan mga igsoon, ayaw magtuwa na. Kasi ang tunay na nagmamahal sa Panginoon may pagsunod. Ay sus, sabihin mo, basahin na, John 14:15, kayo ang magbasa. Mas klaro pa rin sa sinaw sa ulo. 1, 2, 3, go! If you love Jesus Christ, follow the commandments. Pastor, ano ba yung commandments? Yung 10 commandments, hindi lang tinapos na yun ni Jesus. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Parang hinay man ang amen? So ano ibig sabihin yan? Noah, walang siyang kaparti sa kaligtasan. Sinama lang siya sa kaligtasan. Tinitingnan lang ng Diyos kung ang kanyang righteousness magre-resulta sa pagsunod. Amen, amen? Ulit ko, tinitingnan ng Diyos na ang iyong pagkamatarong, ang iyong pagka-righteous, nagre-resulta ba ito sa pagsunod? Parang mahina ang iba. Hindi niyo napapansin sa mag-asawa? Wife, magpasakop kayo, obey your husband. Husband, love your wife. Obedience. Yung nasa iyong katabi, kung asawa mo yan, o kung kaibigan mo yan, sabihin mo, sumunod ka. Sa church pa lang eh. Sa church pa lang. See? Sa kaligtasan, ulitin ko, huwag kang magmayabang. Sa isang palakpak lang ng Diyos, pakpak, mayan ka na. What? Kasi yung mga nagsasabi na tinulungan ni Noah si ang Diyos, alin sa utok may mga bulok kay ni Boy. Masyado mong minamaliit ang Diyos, hindi kailangan ang Diyos ng tulong mo. Can I amen? Kahit sa pagpupuri sa Panginoon ba? Huwag kong sabihin na kung hindi mo pupurihin ang Diyos, wala na ang Diyos. Kayang pagalamin ng Panginoon ng bato ang mga halaman para magpuri sa Kanya. Amen? Bible ang nagsabi. So si Noah, walang parte sa kaligtasan. In-include lamang siya sa kaligtasan. Ano ba mga igsoon? Kasi tandaan nito, balik mo ate, isulat niyo yan. I-picturean niyo. At itag niyo ako. Ang pagmamahal ay may kasamang pagsunod. Pwede ba ako makahingi ng amen? Yes. Alam niyo, it implies everything. Mga anak, mga teens, taas na kayo ng kamay. Magtaas na kayo ng kamay. Mahal niyo ba ang papa at mama ninyo? Ay, parang medyo nagkukonflict na. Medyo kinakabahan na yung iba. Nagkukonflict na. Ulitin ko. Mga kabataan, mahal niyo ba ang mama ninyo, papa ninyo? Di sumunod kayo. Teka lang, pastor. Wait lang, pastor. Diyan tayo sorry for my word, nagkalitsi-litsi. Why? Kung tunay mong mahal ang Panginoon, kung tunay mong mahal, hallelujah, ang isang tao, kailangan mong sumunod. Amen ba mga iso? So klaro, na si Kristo lamang, siya lamang ang meron pong akda ng kaligtasan. Amen? Parang hinay ba ang amen? Amen ba? Kailanman pati pako ng hindi ka humawak. Si Jesus ang nagpapako, si Jesus ang kumuha lahat ng latay para ikaw ay maligtas.
Huwag kayo maniwala dun sa nagpapako dun sa Pampanga. Kamag-anak yun ni Quercy. Kuya Aldrin. Huwag kayo magpaniwala dun sa nagpapako sa, pag Semana Santa, pwede ko. Tapos yung pako, binabad pa sa alcohol overnight para wala daw titanong. Pastilan. Bugal-bugal kayo ba? Sa Bisaya. So, ano ibig sabihin? Wala kang ginawa sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay kaloob, mga minamahal kong kapatid. Kaya before ako magpatuloy, yung iyong katabi, kalabitin mo, sabihin mo, tanggapin mo ang regalo ng Diyos. Okay, next slide. Uy pa, ngayon lang nakita pa ba? Pa, parehas pa tayo namin? Nag-synchronize tayo, nagka-bluetooth siguro tayo dalawa. Okay? Sige, pangalawa. Paano nauugnay si Jesus sa arka? Number 2 is the materials. Ano ba ang materials? Materialis. Number 1, the wood and the pitch. Sige, ate. Ang sabi sa Genesis 6:14, make yourself an ark of gopher wood. Sa ibang translation, cypher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch. Ano yung pitch? Tar, or sa Tagalog, alkitran. It's a liquid formula na pinapahid, mga kapatid, inside out. Paano nahambing si Jesus sa pamamagitan ng kahoy at ng alkitran? Next slide, please. Sabi po sa 1 Peter chapter 2-24, here we go. He himself, Jesus himself, bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds, you have been healed. Sino ang pinagaling ni Jesus dito? Para wala man nagsabi ng amen. Sino ang pinagaling ni Jesus dito? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pumasok si Noah sa arka, hindi gawa ng lata, hindi gawa po ng plastic, at kailanman hindi po gawa ng bakal. Pumasok si Noah sa arka sa gawa ng kahoy. Mga kapatid, doon sa kahoy, doon sila naligtas. Now, this is my relation. Saan tayo naligtas? Sa pamamagitan ni Kristo na nagpapako sa kahoy ng Kalbaryo. Parang hinay man ang iman. At alam niyo ba, base po sa mga commentaries, na ang pinasal ni Jesus na kahoy ay the cypress tree. Can you see the relation? Can you hear amen? Can you hear amen? Tayo ay naligtas, hindi na po sa ark na gawa ng kahoy. Tayo ay naligtas sapagkat meron pong Kristo na nagpapako sa isang kahoy. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, ate, next slide. Pinag-aralan ko ang word na pitch. Yung alkitran ba? Ang alkitran is the Greek word kuper. Kuper. Ang kuper po is a waterproof type of glue or substance. No? Ang kuper is also translated sa Bible na atonement. Pastor, ano ba ang atonement? Basahin mo natin ang Leviticus 17:11. For the Lord. Kaya magbasa, 1, 2, 3, go! Ate, next slide. Wala na? Naghang. Sige. Ang sabi po sa Leviticus 17:11, for the... Okay, 1, 2, 3, go kayo magbasa. Ang ginamit sa Old Testament is alkitran. Pitch ba? It's a liquid black coppery. Pero pagdating sa New Testament, ang atonement hindi na po alkitran, kundi dugo na ni Kristo. Oh, pakpak mga igsoon! Pakpak! Hallelujah! Praise the Lord! Tingnan niyo to! For it is the blood that makes atonement by the light. So, ibig sabihin, ang arka, pagkatapos ginawa ko yan nilagyan ng alkitran inside and out.
lumabas ka na yun, amen? Sasabihin ko na sa inyo ngayon, na nung tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay pinahira na ng dugo ni Kristo. Na walang sino man na pwedeng makapaghiwalay sa iyo at sa Diyos. Why? Kasi dugo ni Kristo ang nakapinta sa ating mga buhay. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, walang makakaagaw sa iyo. Pastor, ano ang dugo ni Kristo? Sa dugo ni Kristo may kagalingan. Ang diri mo to halagawas. Ang hindi na naniwala, hindi na kayo lumabas. Pero dito sa Zion, sa CFF 13, tayo naniniwala na ang dugo ni Kristo, hallelujah, gumagawa pa rin ng milagro. Palakpakan niyo ang Diyos. Alam niyo, huwag na tayong umalis. Huwag na tayong lumayo. Si Papa, nakasampung stroke na ito. Buhi paghihapon, Ate Eileen. Buhay pa rin. Bakit? He is covered by the blood of Jesus Christ. Amen. O tapikin mo yung katabi mo na parang inaantok, sabihin mo, covered ka ni Jesus Christ. Sige. Pwede yung kanta natin kanina eh. Hindi lang name. Your blood is power. Your blood is healing. Your blood is life. Kanahin ba? Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay mabuhay. Walang makakalabas, walang makakapasok. Bakit? Hawak ni Kristo ang iyong buhay. Kaya nga minamahal kong kapatid. Wala ko sa script. Wala sa aking manuscript. Ang lahat ng kay Kristo. Sige nga, mag-countdown ako rito. Sino po dito ang na kay Kristo na itaas ang kamay? Huwag kayong mahiya sa akin. Lahat ng na kay Kristo, hindi na matatakan ng 666. Parang hinay man ang amen, amen? Although yung 666, wala na tayo dyan, rapture na eh. Pero hindi kong sabihin, huwag kayong matakot. Hala, nagpatatak na si ganito, ganyan. Hala, may tatak na. Huwag kayong maniwala dyan. Kung totoo na may nagpatatak, hindi ka na makailanman mananakaw. You know why? Ang merong tatak sa iyo ay hindi 666. Ang tatak na meron sa iyo ay ang dugo ni Kristo. Palakpakan niyo po. Next slide, please. Kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. It was by the shedding of the blood of Jesus Christ we have been saved. Sino dito ang napahira ng dugo ni Kristo? May nagtanong sa akin, ito nakalag tayo. Pastor, naniniwala ka ba sa Ash Wednesday? Ash Wednesday ba? Yung, kaya paglabas ng iba dito, parang may mga narutuan, may mga sulat dito na ano yun, yung para sa taga-puno ka, gano'n. May mga tatak. Sabi ko, I don't buy that. You know why? Because kailanman, kahit anong klaseng tatak, walang makakaagaw at wala pong pinakamalakas na tatak, kundi ang tatak ni Kristo. Kahit maglagay ka pa ng parang isang buong dahon ng niyog na paraspas sa iyong pintuan, mga kapatid. Pagpawala daw ng masasamang espiritu. Tandaan niyo yan, walang bisa yan. Sapagkat yan ay gawa ng tao. Amen? Ang may bisa lamang, walang iba kundi ang tatak ng dugo ni Kristo. Palakpakan niyo nga ang Panginoon. Naalala ko,
Hindi ko talaga makalimutan ito. Nang panahon ako ay nagseminarista. Ang daanan namin, ang seminaryo namin nandoon, dalawa kami ni Pastor John Mark. Wala lang. Pagdaan namin dyan sa St. Jude Tadeus, yung may tinda pa ng palaspas sa panahon na yun ba? Kasi Semana Santa, sabi ko, wala akong pagkain, dadaan mo na ako kay Papa. Sabi ko gano'n. Pastor John Mark, yung aking kasama na pastor, daan mo na tayo kay Papa, pero may regalo ako kay Papa. Ewan ko ba, anong pumasok sa isip namin, niregaluhan namin si Papa ng palaspas. Yung may bouquet pa with matching, may matching, pagdating namin nun sa bahay, Pa, flowers for you. Nung nakita ni Papa, sabi niya, salamat. Kinuha, pero pinag-ahampas sa amin, seminarista pa naman kayo, wala ko yung mga buhot, wala ko yung mga batasan. Anong tawag niyo sa akin? May visa to sa akin? Sabi niya, hindi. Nakita lang namin, ang ganda kasi ng decoration. Sabi ko ba, pwede mo lang isabit dyan sa, Sabi niya, huwag mo nga kaming pailalim sa ganyan. Wala pong ibang tatak na mas malakas, kundi ang tatak ni Kristo. Kada hindi? Palakpakan natin ang Diyos. Next slide, please. The blood of Christ seal the believer from the flood of God's eternal judgment. Eternal atonement is provided by the blood. So the same with us today. The blood of Jesus will shield us from all the outside judgment. Wala na pwede makahukom sa atin, kundi wala na. Wala na pwede makapag-condemn sa'yo. You know why? Secured ka na sa dugo ni Kristo. Minsan kasi, nagiging boring ang salita ng Panginoon kasi it's more about like this. Pero kung magsasabi ako ng blessing dito, siga kayo ang mata, aming pastor. Aming pastor ka na. Yan pastor, sa akin yan pastor. Pero alam nyo, ang tunay na mensahe ay dapat ang ganitong mga mensahe. Kaya amen? Ayaw ko nalalabas kayo sa pintuan na may doubt sa inyong pananampalataya. Gusto ng Diyos, nalalabas kayo. Kahit wala kayong pera, pag kinuha kayo ni Lord, makita-kita tayo sa langit. Palakpakan ng Diyos. Pangatlo, bilisan ko to. Pangatlo, we have only one heart and one door. Ilan bang arka ang ginawa ni Noah? Lakasan ninyo, ilan? Mga kapatid, ilang pintuan? Therefore mga kapatid, sa panahon ngayon, wala pong ibang kaligtasan. Kaya huwag kayong maniwala na sa pamamagitan niya siya'y maliligtas. No, bulangan yan. Sapagkat nag-iisa lamang, hallelujah, ang tao na nagliligtas sa atin, walang iba kundi si Jesus Christ. Versikulo tayo, And those that entered, male and female of all flesh, went in as God had commanded him, and the Lord shut him in. Sino po ang nagsarado ng pinto? Sino? Lakasan niyo, sino ang nagsarado ng pinto? Kayo ang magbasa. John 14:6, 1-3, go. Jesus said, next slide natin. Kayo ang magbasa. One more time. So Jesus again, I say to you, I am the door of the sheep. I am the door of anyone who enters by Tagalogin ko, ang lahat ng papasok sa pintuan ni Kristo ay maliligtas. Katulad sa pagpasok ni Noah, kasama ng mga hayop sa isang pintuan, iisa lang din po ang pintuan ng kaligtasan, kundi walang iba si Jesus Christ. Gusto niyo ng malaliman? Tingin kayo sa akin. Lahat ng relihiyon may masasabi about Jesus Christ. Sa Islam, sinasabi, Jesus is one of the way. Sa Hindu, nagsasabi, Jesus is only one of the way. Isa sa mga daan.
Sa ibang mga relihiyon, maraming nagsasabi, Jesus Christ is one of the way. Ibig sabihin, maraming daan. Pero pag pinag-aralan mo ang Biblia, tanging si Jesus lamang ang nagsasabi, I am the way. Hindi siya nagpapatungkol sa ibang tao, kundi sabi niya mismo, ako ang daan at ang. Pwede ba ako makahingi ng amen? Wala na. Yung isa sa taga-Davao, nakulong na. Yung nagsasabi na siya ang pipirma para ikaw ay maligtas, nakakulong na. Hindi ka makalabas sa kulungan. Siya pa magdadala ng kaligtasan ninyo, ay but eh. Grabe eh. Ang kaligtasan walang iba, kundi makikita lamang kay Jesus Christ. Hindi ako magsasawa na mag-preach kay Jesus. Mahal ang iba ito, boring. Bahala ka sa buhay ninyo. Pero ako magsasalita sa pangalan ni Jesus. Ayaw ko na pag namatay ako, mga kapatid, harap ako sa Panginoon sabihin, oy, Jefferson, bakit ibang minsaya ang pinipirich mo? Buti harap ako sa Panginoon sabihin mo, good and faithful servant. Amen. Yung kaliwa mo, pwede bang kurutin mo? Sabihin mo, kailangan mo si Jesus. Sige ate. Last time, the ark is the only safe place. Amen? 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 Last time, the ark is the only safe place to enter in. Today, Jesus Christ is only safe place to dwell in. Not just a presence or place, but Jesus as a person. Wala pong mas ibang kapayapaan kundi sa katauhan ni Jesus. May isang espasyo sa buhay natin na hindi napupunuan ng jowa. May vacuum, Kuya Riba. May butas sa ating mga puso na hindi napupunuan ng asawa. Hindi mapupunuan ng pera. Hindi mapupunuan ng barkada. Hindi mapupunuan ng kape. Hindi mapupunuan ng Starbucks. Hindi mapupunuan ng kahit ano. Why? Because that space at the Lord belongs to Jesus Christ. Can I hear amen? Mawalan ka man ng asawa, mawalan ka man ng kamag-anak, mawalan ka man ng pera, o mawalan ka man ng kahit ano, huwag ka lang mawalan ni Jesus Christ. Parang hindi man ang amen. May space tayo, Kuya Nico, na only Jesus Christ can fill it. Dagat, marami kang pera, praise the Lord, mamigay ka. Kasi wala yun ko. Pero meron ako na maibibigay ko sa inyo. Walang iba kundi si Jesus Christ. Yung iba nagbabayad pa sa psychiatrist. I am not against psychiatrist. Kasi profession yan eh. Pero nagpagamot na sa psychiatrist. Sabi nang nagpayo po, huwag ka lang sa isang psychiatrist. Punta ka po sa option 1, option 2, option 3. Nilibot ang lahat ng psychiatrist. Mga kapatid, na-psycho na. Alam niyo? Walang nagpayo sa inyo na pumunta ng simbahan, kausapin si pastor, magkape kayo. Imbis na magbayad pa kayo ng 2,000 kada sesyon. Si Pastor Bo, si Pastor Jet, pakapihin nyo lang. And all your worries will gone. Not because of Pastor Bo, not because of Pastor Jet, but because of Jesus Christ. Ay, palakpakan niyo ang Panginoon. Wala kami may offer. Pera, may pera ka, may pera ko. Wala kang pera, wala pong kwarta. Pero meron kami na kailanman hindi mawawala ang presensya ng Diyos. Yung katabi mo, pwede bang tapikin mo, sabihin mo, asamin mo ang presensya ng Diyos? Last but not the least, yay! Last na to, Pastor, yes, last na.
Ang pinaka-last is the promise. The promise. Before ako magpatuloy, ang pangako ng tao napapako. Amen. Parang ngayon ang amen, amen? Pero ang pangako ng Diyos, kailanman hindi napapako. Sige, music, magkalabit-kalabit na kayo dyan. Ano ang promise? Tingnan nyo to. Next slide natin. Kayo nga magbasa for me. 1, 2, 3, go. The climax of the story is not the flood. The climax of the story is not about yung pagpasok nila sa arka. The climax of the story, pwere, is nung panahon na sila ay binabagyo na. Sila ay lumulutang na. The Bible tells us, but God remembered Noah. But God remembered Noah. Pastor, nakalimutan ba ni Jesus ni Lord si Noah? Hindi. Hindi. Because naalala ng Panginoon ang promise kay Noah. Next slide. Dito ako magtatapos. After the rain, after the flood, after the waves coming back and forth, after the chaos, after the silence for 150 days, God remembered Noah. So be it today, God never forgets you. He will remember you. Sa mga nagsasabi na kinalimutan siya ng Diyos, sa mga nagsasabi na kinalimutan siya at pinabayaan ng Diyos, the message of God is very clear. He will remember you. Pwede ba yung nasa likod ng kapatid, isang kalabit sabihin mo, hindi ka nakalimutan ng Diyos? For 150 days, kuya, amen. Inaalog sila ng waves back and forth. Walang boses galing sa Diyos at Lot. After 150 days, Russell, the voice came at sinabihan, Noah, kumusta ka na? Maghanda-handa ka na kasi huhupa na ang baha. Sa mga meron pong problema dito na parang tinatangay ng agos ng problema, binabagyo, binabayo, inaalok ng pagsubok. Maybe inaalok ka ng pagsubok sa kapirahan, kalusugan, relasyon mo sa asawa, relasyon mo sa kamag-anak. But hey, the message is very clear. Maaaring may problema ka sa iyong bana. Maaaring na may problema sa iyong asawa. Maaaring na may problema sa iyong anak, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho. But hey, pwede ko bang sabihin sa inyo, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Lahat tayo dito ang may mga utang. Hindi yan kinalimutan ng Diyos. Pwede ba yung katabi mo? Hawakan mo ang kamay. No, hawakan mo kamay.
At sabihin mo, mag-declare ka ngayon sa iyong katabi, sabihin mo, kailanman hindi ka kinalimutan ng Diyos. Sa lahat ng hindi kinalimutan ng Panginoon, itaas ang kamay, sabihin mo, salamat Panginoon. Palakpakan ng Diyos. Mabuti ba ang Panginoon sa inyo, mga kapatid? Kung mabuti ang Diyos sa buhay ninyo, kung alam nyo na hindi kayo kinalimutan ng Panginoon, can you speak to God right now and just say, thank you, Lord? Hayaan mo yung katabi mo kung maingay. After all, kanya-kanya naman tayo ng conviction sa Diyos. Can you please turn your focus to Christ? And just say, thank you, Lord, dahil hindi mo kami kinalimutan. Come on, just open your mouth and say, thank you, Lord. Lord, thank you. Sapagkat sa panahon ng Diyos, na feeling na kami lang nag-iisa, feeling wala kaming karamay, wala kaming kasama, wala kaming kaagapay, feeling namin, Lord, kami lang ang nag-iisa sa laban. Lord, thank you for your grace. Because your word to God, truly, nagpapaintindi sa amin ng Diyos that you remembered us, Panginoon. Thank you, God, sa buhay ng aming mga kapatiran. May mga kanya-kanya silang suliranin na kinakaharap mo, Lord. But thank you because you remembered us, Panginoon. Thank you for your grace. Right now, God, we are secure because of your blood, Jesus Christ. Ano man ang mangyari sa mundo, Panginoon God, kami ay kasama o Diyos sa iyong mga kamay. Panginoon, salamat po, Diyos. The world becomes uncertain, Panginoon God. But right now, Diyos, I declare, in the name of our Lord Jesus, i-secure niyo po, God, ang lahat ng mga kapatiran namin o Diyos sa Zion. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palakpakan natin. Pwede po tayo po. Ang pinaka-essence ng ating mensahe ay pagbibigay katiyakan sa atin. Sa mga taong nanatili kakaugnay kay Kristo Jesus. Kung pupunta tayo sa samang avenue sa ating mga social media, pakikita natin ang ating panahon. Na kung dati marami pang nag-preach about gospel, about prosperity gospel. Marami pang nag-preach about paano gimama. Babalik rin natin ang ating mga Facebook account ngayon. Isa lang po ang kanilang mensahe paghanap. Amen? Isa lang po ang mensahe na ating makikita sa Facebook ngayon. At ito, nakakapaspas. Nakakapis. Hindi dahil sa kaganapan na mayroon tayo ngayon. Ang mga lingkod ng Diyos, paring pinapakitaan na rin ng Panginoon na mapangitain kung anong sitwasyon na mayroon tayo. Ang pinaka-nilalaman sa mensahe na ating narinig ngayon kung
ating pong muling balikan, ay pagbibigay po ito katiyakan sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen? Sa Tito 3, versikulo 4 hanggang 5, dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, iniligtas daw niya tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya at awa ng Diyos. So, yung kaligtasan na mayroon tayo ngayon, awa ng ng Diyos. Amen? Tagalog mo na to, di ba? Yung mayroon tayo ngayon, awa to ng Panginoon. So, dahil sa biyaya at habag ng Panginoon kay Kristo Jesus, ang kaligtasan ay pinangako ng Diyos sa atin dahil sa kanyang awa. Sa Bisaya ba, kaluoy niya sa atin. Ang usapin dito ay wala po sa taong tinakaawaan. Ang usapin po dito ay doon sa naawa. So, sino po bang naawa sa atin, di ba, Diyos? Amen? Ang Diyos po yung naawa sa atin. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. Kaya, hindi sinusunod